Jessica, magtatatlong linggo na nga itong pag-aalboroto ng Bulkang Mayon at patuloy pa rin ngayong gabi yung paglabas ng lava mula sa bulkan. Ang inyong nakikita sa inyong mga screens ay yung tinatawag ng PVOX na Quiet Lava Extrusion. Yan yung marahan lang pero tuloy-tuloy na paglabas ng lava mula nga sa crater ng bulkan. Jessica, kung naaalala mo, nung last week, lava fountaining yung ating nakikita kung saan sumisirit yung lava pataas. Pero ngayong linggo, mas marami raw na maliliit na lava fountaining at ash explosions yung nakikita ngayon ng PVOX. Samantala, Jessica, tinututukan naman ng lokal na pamahalaan ng Albay ang sitwasyon ng tubig sa mga evacuation centers. Yan ay matapos ngang magpositibo sa kontaminasyon ang ilang water sources dito. Sa nakalipas na 24 oras, nakapagdala ang PVOX na maraming maliliit pero mayat-mayang lava fountaining at ash explosions sa Bulkang Mayon. Nakunan pa ng aming kamera ang isang lava collapse kaninang tanghali. Nagdulot ito ng makapal na abo at paggulong ng pyroclastic flow o uson sa Basud Gali. Sa ngayon, umabot na sa 45 million cubic meters o katumbas ng 18,000 Olympic-sized swimming pools ang total eruption volume ng Bulkang Mayon. You will notice parang mga bato lang iniitsa niya. So, ibig sabihin may ano pa rin siya, may pressure sa ilalim pero hindi siya makabuo. Sa eruptive history ng Mayon volcano, there are instances na medyo nagiging quiet siya prior to a large eruption. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, umabot na sa lampas 80,000 ang bilang ng mga lumikas. Dahil siksikan na sa mga evacuation center, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Ang batang si CJ, isa sa 6 na batang tinamaan ng diarrhea sa San Jose Elementary School sa bayan ng Malilipot. Mayroon sa evacuation, ganito kalagayan, nagkakasakit, hawa-hawa ang mga bata. Ang rainwater collection tank ng eskwelahan kasama sa 30 water sources sa buong Albay na kontaminado. Base yan sa pagsusuri ng Sanitation Department ng Provincial Health Office. Yung iba po kasi is positive for fecal contamination at meron din po tayo na total coliforms lang po. Ang ibig pong sabihin nito ay kontaminado po ito either ng dumi ng tao and or hayop. Kung may dumi man po ng tao yan o dumi man po ng hayop, kung paano po nakapunta yan dyan sa tubig, yun po ang malaking question mark. Sa disease surveillance ng Health Office, 25 na ang may diarrhea sa mga evacuation center. Ang gamitin lang pong tubig inumin ay yung mga dinideliver lang po ng ating mga water refilling stations para sigurado po tayo. And siguro yung other water supply sources na nandun po sa evacuation center, gamitin na lang po nila for domestic use. Dahil dito, pinamamadali na ng Malacanang ang pagpapatayo ng dagdag na 600 banyo at halos 200 temporary learning spaces para sa mga evacuee. Dahil hirap sa mga evacuation center, maraming residente pa rin ang bumabalik sa mga bahay nila na nasa loob ng danger zone. Inabutan namin si Aling Marnie sa kanyang bahay sa Barangay Budjao sa bayan ng Daraga. Kailangan daw niyang bumalik para magpakain ng alagang hayop at maglaba ng mga damit. Pagkatapos po ng ng laba, tapos ng mga pakain ng baboy baka, nabalik naman po kami. May rasyon naman po pero hindi naman sapat. Kailangan pa rin ng pera kaya medyo bababa. Nandito rin yung kabuhayan sa baba. Binuksan din niya ang kanyang tindahan dahil may ibang evacuees daw na bumabalik sa kanilang lugar tuwing umaga. Nakahanda naman ang motorsiklo ni Aling Marnie, oras na maging mapanganib ang sitwasyon doon. Bukod sa mga residente ng Barangay Budjao, tuloy rin ang operasyon ng isang quarry site na kadugtong ng Miisi Channel. Pinayagan naman daw silang magpatuloy basta't maganda ang panahon. Pero kitang-kita na rito ang dulo ng pyroclastic flow o uson. Ngayong araw, ginunita naman ang pagputok ng Bulkang Mayon 200 taon na ang nakararaan. Nagkaroon pa ng misa sa Cagsawa Ruins sa Daraga. Jessica, sa simula pa lang nung pag-aalboroto ng Bulkang Mayon at doon sa paglilikas ng mga residente, purified drinking water na raw yung ibinibigay ng lokal na pamahalaan. Kaya sila nagtataka nung mapansin nilang meron ng mga kaso ng diarrhea. Ang abiso nila ngayon sa mga residente, doon sa mga evacuees na sa evacuation center, inumin lamang yung ibinibigay na purified drinking water ng pamahalaan at panatilihing malinis yung kanilang kapaligiran. Jessica. Sapat ba naman sa 5 yung supply
supply ng purified water. Kaya baka siguro kasi kulang o kaya yung iba ayaw nang pumila o kumuha ng tubig na purified, iniinom na lang yung nandun na makita nilang supply. Hindi kaya pwedeng mamigay din ng tablet na nilalagay sa tubig, parang instant na pang purify? Alam mo, Jessica, so far dun sa pag-iikot natin sa mga evacuation center, nakita naman natin na sapat yung purified drinking water. Merong mga water dispensers, may pinamimigay na nando doon sa mga jerry cans. And also, Jessica, ang gagawing solusyon ngayon ng lokal na pamahalaan, kasi yung mga nakitang kontaminadong tubig, hindi lang yan doon sa mga poso o kaya doon sa mga rainfall collection tanks, no? Nakita din daw yan doon sa ilang gripo. So yung mga water district ay kakausapin daw nila para magtaas ng chlorine content ng kanilang tubig. At the same time, mamimigay din sila, Jessica, ng mga chlorine tablets para naman dun sa mga evacuees, Jessica. Okay, paano naman ina-address sa Lima yung nabalita na sobrang kulang ang mga toilet o palikuran para sa mga evacuee? Alam mo, Jessica, yan talaga yung problema ng mga lumikas, no? Lalong-lalo na kanina, yung batang nakita natin, no? Si CJ, 2 years old, saka yung kanyang nanay, namumblema sila sa mga palikuran kasi nga yung bata medyo masakit yung tiyan. So ngayon, ang sinasabi pila-pila raw, saka pahirapan yung paggamit nga ng mga CR. Ang sinasabi sa atin ay magpapatayo ng nasa 600 pa na mga karagdagang mga banyo. At nakikita naman natin, Jessica, dun sa ilang mga evacuation centers na ating naikot na meron na nga pagtatayo ng mga karagdagang mga banyo. Pero Jessica, kailangan medyo madaliin nila yan dahil yung ibang nakita natin na mga CR ay nagrereklamo na yung mga evacuee dahil hindi daw nila masyadong magamit dahil hindi na rin nga daw maayos yung mga ito at yung iba, barado pa, Jessica. I can just imagine kasi yung balita 200 persons to one toilet. Yan daw ang kailangan na pila, no? Na yan ang average number of people who use each toilet o palikuran dyan ngayon. In the meantime, ano ba sabi ng FIVOX? Hanggang kailan pa raw magtatagal itong ganitong sitwasyon na hindi mo malaman sasabog ba ulit ng malakas o katulad nung pinakita mo kanina sa Lima, mahina-hina na yung paglabas ng lava mula sa crater ng bulkan? Jessica, yan yung tanong na araw-araw natin tinatanong sa PVOX, hanggang kailan ang sitwasyong ito? Sa totoo lang, ang sinasabi nila, mahirap talagang sabihin. Pero right now, kung magtutuloy-tuloy ang sitwasyong ito, na yung nakikita nyo yan na quiet lava extrusion, yung paglabas lamang ng lava mula sa bulkan, ay maaaring tumagal ng 2 linggo pa hanggang 1 buwan. Yan ay kung magpapatuloy yung kasalukuyang sitwasyon ng bulkan. Pero Jessica, ang palaging sinasabi sa atin, nandoon pa rin yung bantangan ng hazardous eruption. Kasi namamaga pa rin yung bulkan, patuloy yung pag-akyat ng magma sa loob nito. Kaya naman, hindi din masasabi. Ang gusto nila ngayon mangyari, kailangan alisto at alerto ang lahat. So ngayon nakikita natin tahimik. Medyo nananahimik yung bulkan, pero ang babala ng PVOX, ang eruption history ng Mayon Volcano, may mga pagkakataon na mananahimik ito, saka naman magkakaroon ng eruption. Jessica? Anything can still happen. The situation is very fluid. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Albay, sa Lima, Refran.